problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, we need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan yung gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat Tapos ngayon na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric assessment. Kapanapanabik ko talaga ang mga kaganapan dyan sa Tuwad Committee. Pagkatapos ho nilang inimbitahan at pinagsalita itong si Mabilog, Kerwin Espinosa, ngayon naman ho, ang isasalang natin, itong si dating Senadora Leila de Lima. Palakpakan ho natin. Ganun nga ba sinasabi natin? Pero bago yan, shoutout ho muna natin yung mga kababayan nating talaga namang napakatindi kung sumuporta sa ating mga ginagawang content, no? Maraming salamat ho sa $25 dito kay Ma'am My Friend Likat. Hindi ko alam kung ma'am o sir siya. Sir, ma'am, maraming salamat ho. Isang masigabong palakpakan. Mega love shoutout. My friend Likat. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Thank you ho sa $25. Mega love shoutout din ho dito kay Vanji Sikchon. Maraming salamat ho sa $10. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig. Palakpakan. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Thank you ho sa $10. Mega love shoutout din ho dito kay Herb Scal 2712. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Basahin ho natin itong comment nitong si Sir Herb Scal. Suggestion lang to PH kung ang lahat ng mga Pilipino hindi boboto ng congressman o party list ngayong 2025, pwede kayang buwagin ang HOR. Hindi ho pwedeng buwagin yan, mga kababayan. Sir, hindi ho pwedeng buwagin yan. Hindi ho natin pwedeng buwagin yan dahil imposible hong hindi boboto yung ating mga kababayan ng party list at congressman. Marami hong perang ipamimigay ang mga aso ni Tambaluslo sa papalapit na eleksyon. Kaya, ano na ho natin yan. Maganda yung suggestion. Gusto natin buwagin pero wala ho tayong magagawa. Pera ho ang iiral dyan, ika nga. Shoutout din ho, mega love shoutout dito kay Ma'am Arizen Yen. Thank you ho sa napakatinding suporta. Ang sabi ho nitong si Ma'am Arizen Yen, hello po, konnichiwa. Thanks for mentioning my name, but not intended po. I'm here because I'm happy to hear some update. Kuya, from you. Everyone here is latest, the best. Salamat po. Wish ko lang. Sana ang Pilipinas is just like Japan. Pag nakagawa ng masama, kusa bumababa. Malabo hong mangyari yun, mga kababayan, dito sa Pilipinas. No, Mama Ariza yan, medyo malabo ho. Ang kakapal na mukha ng mga politiko sa ating bansa. Pag nakagawa ng masama, talagang dinadagdagan ho nila ito, no? Mega love shoutout din ho dito kay last na lang ho itong si Ma'am Amelia Valdez. Mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig. Pang coffee po. Salamat. Mega love shoutout. Salamat ho sa $10. Maraming salamat. Paglatag ng video, automatiko itong si Ma'am Amelia Valdez. Mega love shoutout. Ayun na nga, mga kababayan, bago ho natin pasadahan yung mga nangyayari dyan sa House of Representative, puntahan ho muna natin ang banat nitong si Sandra Marcos dito kay VP Sara. Himayin ho natin ang banat nitong si Sandra Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. Ito ho, mga kababayan, bilisan lang ho natin to dahil napakaraming kaganapan ngayon. Kailangan ho natin matalakay ng mabilisan. For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President giving the mandate she was given a responsibility which her office hold. Sandro, ito lang ang maipapayo ko sa'yo, bata. Pagka ikaw sinagot ni Baste, may kalalagyan ka. Ito ho.
However, as a son, I cannot stay silent while she threatened to exhume a former president and beheaded the incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrums has been condemned by a nation. Sino nag-condemn? Walang nag-condemn. Enjoy na enjoy kami doon sa banat ni VP Sara. Horrified from such display of its sensitivity towards the dead and cruelty to the living. Ito talagang si Sandra. Oo, hindi naman ikaw nagsulat niyan. Pinasulat mo lang yan. Dito mga kababayan, gagamit ng mga salitang hindi natin malaman kung saan niya hinugot. No, gumamit ko kayo ng madadaling intindihin na salita, anak ng tokwa. Forget that the object of her derision and dear to me, but would also be remiss in my responsibility as Ilocano representative if I didn't voice out my disdain at the abhorrent comment she so carelessly uttered. I can ascertain that my emotion are shared not only by my kakailyan in the north but across the country. Kasi nagsalita yung si Matthew Manotok kahapon, di ba? Bumanat din siya kay Vice President. Going ballistic, perhaps the self-therapy she prescribed for herself. Hindi due to frustration yon dahil sa kababuyan ng tito mo. Sa bagay, base sa nakikita kong sinulat mo dito, Sandro Marcos, alam ko na kung sinong nag-training sa'yo. But she crossed the line, leaving the civic and civil space in which disagreement can be rationally argued. Naku po, hindi pwede yan. Paano rationally argued? Puro mga kasinungalingan ang binibintang sa kanya. Di ba sasagot siya, if-flip ng mainstream media. Hindi pag-uusapan kung anong pinanggalingan ng galit ni Bibi Sara. Basta lang bumanat lang siya, ganun lang ang gustong ipakita dito kay Vice President Sara Duterte. Let this be an opportune time to remind ourselves that we mustn't take our mental health for granted and that above all else, sincerely hope she is okay. As such, I still wish the Vice President well. Ultimately, her success, like the President, will be success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Hindi. Ang problema dito, nag-training ka kay Tamba, kaya ganyan ang mga litanya nyo. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dyan sa mga kabalbalang ginagawa nila sa House of Representatives. Wala na hong intro-intro, ika nga. Pakinggan ho muna natin ang mga chairman ng Quad Committee, ang kanilang pagmumonolog bago natin umpisahan ang hearing. Ito mga kababayan, game na tayo, game na. 24, duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. The motion is carried talaga. So we will now proceed with the next part of the agenda, and please allow the chair for his opening remarks. Honorable Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Co-Chairman J.J. and Suarez Vice nandiyan. Chair of the Quadcom, our former President Gloria Macapagal Arroyo, Yun. distinguished Aba, parang maganda ho talaga ang laban dito sa isa na to Nandyan si Gloria, nandyan si Dilima, marami hong mga bagong mukha dito sa Tuwad Committee. Pero yung iba dyan talagang tumutuwad. Wag na. guests, Bad yun. ladies and gentlemen, good morning and welcome to the 9th meeting of this joint committee. Today, we shall continue this hearing on Meron lang tayong special mention dito kay Mama Arisen. Arizayen. Ma'am Arizayen, shoutout to Hindi ko na ho nailagay yung ano nyo dito, pangalan. Pero mega love shoutout, Ma'am Arizayen. Habang ginagawa ko itong reaction video na to, nakatingin ho ako doon sa mga strawberry at doon sa mga tanawin sa Japan. Sana balang araw makarating din tayo dyan. Palakpakan ho natin ito si Ma'am Arizayen. Arizayen. on the extrajudicial killings that took place on a massive and wide scale during the war on drugs of the last administration. In the last hearing, we listened to the testimonies of some of the victims' families, the testimonies of Kerwin Espinosa,
whose father was killed inside the provincial detention facility in Baybay, Leyte during the serving of a search warrant, and the testimonies of those police officers. Any objection doon sa pagkakagurgor nitong si Espinosa sa presuhan nung panahon ni Tatay Digong? Magtaas ho kayo ng kamay. Pero ang atin dito, maraming sinirang buhay yan. Yung mga ginurgor, di umano, ng pamilya na yan, hindi man nabigyan ng hustisya. Ngayon, itong mga gumurgor na to, yung mga dami daw ho nilang ibinaon eh. Balita natin, ang dami daw ho nilang ibinaon. Yang mga Espinosa na yan. Di umano, ang dami daw ho nilang ibinaon. Kaya yung pagkakagurgur kay Espinosa na yan, naku po, ang uuwi nyo naman. Officers who served the warrant. Today, we shall hear the testimonies of Para kayong mga tangap. Yung mga yan, pinasok nila droga. Ngayon, hinabol sila ng pamahalaan. Ngayon, hinahabol nyo pamahalaan. Para kayong mga may saltik, anak ng tokwa. Problema nila yon, pinasok nila droga. Ngayon, nahahabulin sila ng gobyerno. Ngayon, hinahabol sila ng gobyerno. Nagurgur sila. Iniimbestigahan naman ng gobyerno. Anak ng tokwa. Anong klaseng gobyerno to? the jail guards who were on duty at that time. Oh. We hope to find out the circumstances from their perspective, given the conflicting versions of the resource persons who testified previously. We also heard the testimony of former PNP Colonel Royina Garma. In her affidavit and testimony, she admitted that the extrajudicial killings were conceptualized based on the Davao model or template, a system that has been in operation. Grabe, bakbakan na ho talaga to. Habang pinapanood ho natin ito, nagsasalita naman si VP Sara. Maya-maya ho mga kababayan, yun naman ho ang ating isusunod. In Davao City, the whole time that former President Rodrigo Duterte served as the mayor. In the alleged template, for every drug personality killed, a monetary reward is given to the killer. Wait lang, time out. Colonel Gusto lang ho Garma, natin marinig ng konti yung kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ng konti. Hindi ho natin pwedeng palambasin to. Kailangan nyo na hong mapanood to, mga kababayan kong minamahal. No? Hindi ho natin pwedeng, mamaya ka na, Ace. Puro kababuyan lang naman sasabihin mo eh. Ito, importante to. Si BP to eh, di ba? Dito sa bagay ng video natin. Biglang cambio pa atras si PH. Si BP kasi nagsasalita. Live ho ito. Pakinggan na ho natin. Ito si Vice President Sara Duterte. Anak ng tawag, ibang klase ho talaga. Ang galing, ang dami. Isa-isahin niya mula doon sa mga anak, sa mga congressman, senador na bumanat sa kanya. Naku po, may kalalagyan kayo ngayon dito kay Vice President Sara Duterte. Pimentel, Yun. current relationship with Aimee, Remulla Escudero, and the cadet was sanctioned. Hindi na cadet ito. Officer was sanctioned. And pre-election survey, huwag na natin balikan yung 2022. And Grabe to. revolutionary tactics. Okay, sige. So, Ganda nito mga kababayan. Kumangana na talaga si VP. Kumbaga, sige gusto nyo babuyan? O sige, kaya ko rin gawin yung ginagawa nyo na yan. Gagawin ko yan na finish, na naka-makeup, na napakaganda. Kaya ko kayong saguting isa-isa. Tuloy. Pamilya yung mga family members, ha? Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Naku, Unahin ko Senator muna Pimentel Yariga dyan. Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Amy Marcos. Yan. Wala siyang comment. Sa Senator Mag-Soccer Pimentel, SP lang po. And then, Young Guns. Young Guns Guns. pala, sorry. Okay. So, yon. So, binasa ko yung kanilang mga statements. And nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Hindi, may eh. May kalalagyan kayo mamaya kay VP Sara para doon sa mga aso ni Tamba. Mandaan-da kayo, akala nyo yung mga banat nyo sa kanya, mapipigan nyo itong ale. Hindi matitinag yan. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan, di pa ho tayo nag-uumpisa. Bumibilang pa lang ho tayo. Bibilang pa lang ho tayo. Yeah, unhinged,
unusual, unbecoming, Uncalled for. unsound mind, and was the other one? Uncalled for. Hindi. Meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was, Unsound. unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Unstable. Mental unstable. Yes. So, yung lima Meron na silang yan, lahat. yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives. Naku po, yari kayo dyan. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Naku po. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. Hindi. Ito. Kasi sa mga nakasubaybay dyan kay Boying Remulla, libangan niya ho yan. Libangan niya ho yan pagdating kay Bantag, sa lahat ng bira ho sila ng bira. Bantag uuwi na, wala akong nangyayari. Yung naglalabas sila ng statement, maglalabas ho sila ng kanilang mga banat dyan sa DOJ. Pagka ho binusisi at talagang pinag-aralan ng mga eksperto, dispalinghado. Ang tanong ho ba dito? Ibang klase ho talaga to si Bibi Sara, pambira, napakahusay. So, yan yon. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung Young Guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Yun. Pero dapat, lahat ng mga Young Guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am. As a voter, I Nako, yariho kayo dyan kay Bibi Sara. Oy, Balbasarado, Ortega. Naku, itong si Konghon, kinakabahan na yan. Magpapadrug test ka ba, Konghon? Ang tanong, yung mata mo mulat na mulat eh. Meron ng kinakabahan nito. Kaya pala itong si Konghon, nung ibinibigay yung mic sa kanya, medyo kabado ho ang datingan niya. Ngayon, naiintindihan na ho natin, mga kababayan. Kasi malamang sa malamang, naku, pinapa-neuro nyo tong si BP. Paano pag hinamon tayo magpapulburong test niyan? Di mga ligwak tayo dito. Yang si Dong Gonzales, pagka pinapulburong test din natin yan, baka kung ano pa lumabas dyan. Diba? Kailangan ho talaga, mag-demand ho tayo.
this coming 2025 midterm election. Yang si Attorney Vic naglabas na ng kanyang gusto niya ngang ipasa sa COMELEC, di na daw kailangan. Mantakin nyo yun, yung katunayan na ako hindi bangag, hindi nila tinatanggap. Ano to ko? Ito, simple lang naman ho yan, mga kababayan. Pabor ho ba kayo sa sinasabi na yan, itong si Vice President Sara Duterte, na kailangang magpasailalim sa pulburon test, drug test, itong mga itong mga itong mga congressman na to. I-comment nyo ho sa baba ng ating mapag-usapan yan. I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates nyo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang ina-atake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, ma'am. Okay ka dyan? Yes, ma'am. Okay, sige. Sandro. So, okay tayo dyan. Wala nang problema dyan. Yan ang timahan ko, ha? Magugulo tong administrasyon na to. Pumapalag na si VP. Naku, yari-yari itong administrasyon ni Marcos Jr. Sa bagay yan ang gusto nyo, di ba? Gusto nyo yung tipong hindi mapag-usapan yung mga kapalpakan nyo, bibirahin nyo ng bibirahin to si VP Sara. Okay, sige. Sasagot si VP Sara. Contest sa akin, isa lang sa kanila. Oh, dihado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. And Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Naku, itong si Ortega. Ortega, Chis Escudero, Kung Hon, at itong Remulla. Naku po, magpapulburon test daw kayo, sabi ni VP Sara. Para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Lahat. Ayos! Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat Naku, gawin yari. ang drug test? Alam nyo, gagamitin ho yan. Alimbawa, yung kalaban ni Kung Hon, diyan sa Zambales, i-request niya yan, magpapapulburon test yun. Ako, nagpapulburon test, sigurado ba kayo yung si Kung Hon, malinis yan? O itong si Pulong Duterte, magpapapulburon test. Siyempre, na ho yun, plus points na kagad sa mga butante. Naku po, itong si Pulong nagpapulburon. Si Mix takot magpapulburon. Naghihintay pa, pinapatagal pa para, di ba? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. kailan niyo ma'am Yun! mangyari yung test? Ayun! Okay, palakpakan natin to si Vicky. Anak ng toko. Hindi na pag-uusapan sa lamesa to, mga kababayan. Hindi ho na pag-uusapan sa lamesa itong mga ganitong klaseng bagay. Pinapa-psychotest nyo. Pulburon test tayo? Willing ako magpa-pulburon test, sabi ni VP Sara. Kayo, willing kayo? Naku, yari itong mga na to. Yung quad committee na yan, sa tingin natin, yung mga nakaupo dyan, kailangan ho lahat nilang magpa-pulburon test. VP Sara, isama natin pati yung mga gobernador. Kasi itong si Dan Fernandez, gobernador na tatakbuhan yan eh. Dapat pati gobernador, isama na natin sa mga magpapapulburon test. Nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime. Naku, So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. Ngayon na. Magpa-drug test Correct. tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game. Naku. Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito ng resume for si Congressman Colong, pero wala man lang may sample. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? naku po. So hanggang congressional lang ma'am. Yes.
O ngayon, So, yan. sabi ni VP Sara, okay, binabalik niyo sa akin yung bola. Ngayon, sa inyo ko ibabalik ang bola. Magpapanyuro ako, magpapapulburon test ako. Kakasaba kayo. Dito ho tayo magkakaalaman. Anak ng toko. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. Nako, yariho kayo kay VP Sara. Sabi siguro ni Ortega, ano pa naman kasi yung unstable na pinagsasabi ko. Napahamak tuloy ang buong Congress dahil sa akin. Yung mga re-electionist, i-require na mag-undergo ng pulburon test. Kasalanan mo yan, Ortega. Yung utak mo kasi napunta lahat sa balbas mo. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Sanson. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi I don't give a... I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon... Nako, yariho sila. Yariho sila dito sa alin na to. For sure, yariho sila dito. Hindi mabayaran ng pera, di mabayaran ng budget, di mabayaran ng kung anong pambayad sa kanya. Yun nga ang ano niya, di ba? Hindi mababayaran ng pera yung magpapaligaya sa kanya. Ayos, galing. Ayaw na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag Very good, madam. Very good. Just stick to your kumbaga yung iyong gustong ilabas dito. Huwag tayong palipat-lipat. luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So you're also challenging them na hindi televised ang test? Oh, yeah. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsikreto-sikreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said po na you're speaking against the government po. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin, eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila.
Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan niyo lang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila. And, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na kalaaway. Except, yung inuunahan ako. Maya, anong tingin mo, yung mga anak ko, Senator Okay. Jaime, Sige they po. are now coming to their defense. I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang inano nila? Security, kunin namin lahat. Sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lang. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpi, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila, excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumura ha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig, pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. Ma'am, How pulot is dulo your ng pag-atake. relationship with Senator Jaime Marcos now? Anong dulo na pag-atake? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na Ayun na nga mga kababayan, itutuloy ho natin sa ating susunod na video. Tapusin lang ho natin ang monologue nitong si ano pangalan ito? Itong si Barbers. Tapos tapusin ho muna natin to, tapos isunod ho natin sa susunod natin video. Yung kabuuan ng interview nitong si Vice President Sara Duterte, pero mabibigat ho yung mga binitawan nitong si BP. Matindi ho yung mga binitawan niya dun sa video na yun. Game! To former Davao City Police Chief, now Senator Ronald Bato de la Rosa, as the implementer of the Davao City War on Drugs when Mayor Rodrigo Roa Duterte became president. He then Kalma muna tayo. revealed that former colleague Colonel Edilberto Leonardo was the one chosen by the former president to head the nationwide implementation of the war on drugs, together with then PNP Chief Ronald Bato de la Rosa and then Special Assistant to the President Christopher Bongo, who allegedly handled the reward system of the implementation. We have seen the facts and the figures of the bloody war on drugs. By official police records, thousands upon thousands lost their lives due to the wrong manner and excessive use of force and the abuses committed by those who implemented Oplan Tokhang and Oplan Double Barrel.
The reward is simply too tempting to let pass, resulting to the gruesome and systematic massacre of people whose names were included in the so-called narco list either before they Pero wala pa ho silang inaakusahan, aligasyon o kung ano pa man diyan sa pagdinig na yan diyan sa House of Representatives. Pero base ho sa binabasa, base doon sa mga nangyaring hearing na sa mga naglabas na panahon, nakalipas na panahon, yan na ho ang nakikita ng komite ng Tuwad Committee na nangyari noong sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang aasahan natin dito? Wala akong kakwenta-kwenta yung ginagawa nilang hearing na yan. Again, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Marami pa po tayong susunod na video ngayong araw na to. No? Hindi ho natin malaman kung paano natin pagkakasyahin ngayong araw na to itong mga video na nangyayari na to. Mga kababayan, sa mga nagpakulay, nag-comment, nag-react, maraming salamat to sa inyo. Sa mga nag-super thanks, maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Sobrang na-appreciate ko yung napakatinding suporta nyo sa PH Update. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan. Saludo, saludo.